Ayan, magandang gabi po sa inyong lahat, sa mga friendship ko, lalo na po sa Brunei. Yung sa mga kaibigan ko sa Brunei. Kay Patin, hi Patin. So, I am here now in my house. Yan. Yan. Ang una ko talagang mga pinamili dito sa Pilipinas. Ito, syempre, papaganda ko. Tapos ito yung mga lipstick ko, mura lang yan, mga tag 190. Kasi doon sa Brunei, nasa $17 na to. Ito, sa nagbigay sa akin nito, si Patin, yung Bruneian. Ito, binigay niya sa akin kasi magkaibigan kami. Tapos, syempre, hindi mawawala yung aking foundation. Syempre, gumagamit kasi ako nito. Every time na umaalis ako, ito talaga ang pinaka the best para sa akin. At saka, syempre, hindi mawawala ito. Ito yung mga panglagay ko dito sa mata ko. Ginagawa ko na rin yan pang makeup ko dyan. Yan. Syempre, napakamurang-mura lang nito. 86 pesos, isa Brunei, napakamahal nito, $25. Tapos, syempre, hindi mawawala yung mga pang ganito, pang ganyan. Tsaka, at syempre, hindi mawawala ang glow. Ito ang bago kong, nakita ko to sa Brunei, pero hindi ako bumili. Kasi ang mahal. Dito magkano lang, only 199 ang lakas makaglow. O diba? San pa kayo? Parang nag-endorse lang ako ng negosyo. Nagpa-practice yata ako mag-online selling. Tapos yung mga iodized doon ang mahal-mahal. Ito magkano lang? 18 pesos. Ito, turmeric. Kasi namili nga ako ba? Parang nag-endorse na yata ako ng magkano lang? 18 pesos. Diyos ko, ang mamahal ng mga bilihin doon sa Brunei, itong iodized, 13 pesos lang. San ka pa? Basta, namili ako kanina. Basta inuna ko talaga ang aking mga pampaganda. Siyempre, hindi mawawala yan. Habang tumatanda tayo, kailangan natin magpaganda ng magpaganda. Hindi para magpapangit ng magpapapangit. Tapos, laging nagagalit. Diba? Iwasan natin yung mga ganun, yung mga tipong tayo ay donya, laging nagagalit. Samantalang mas masarap pa rin ang buhay ng mahirap kasi laging nagpapaganda at mukhang glow. Kasi glow ang gamit ko. Eto yon. O, diba? San ka pa? At saka dito sa aking bahay, nag-iisa lang ako. Siyempre, binibisita lang ako ng aking mga anak. Kaya hindi ako nai-stress. Diyos ko Lord, sa ibang bansa, stress na stress ako. Alam niyo po kung bakit? Pag may mga problema ang kasamahan ko, parang isinasalo mo, galit din sila sa'yo. Pag inaaway sila ng pamilya nila, lagi lang nakasimangot. Kasi lagi kaming nagpapadala ng pera. Ganon talaga yung mga OFW, no? Ang natitira lang sa amin, mga resibo lang. Sa totoo lang. Diba? Hindi ako glow sa Brunei kasi ang init-init ng bansa doon, ng kanilang lugar. Pero gusto ko doon sa Brunei kasi ang dami kong kaibigan. Syempre, mga Bruneian, Pakistani, mga Indian, mga etc., yung mga galing sa iba't ibang bansa, tsaka yung mga locals doon, basta, tsaka yung mga ibang Pilipino. Pero may Pilipino pa rin talaga na sadyang igaganon ka, ida-down ka, tapos iinggit-inggitin ka. Hindi naman ako naiinggit kasi mayroon din naman ako kung anong mayroon sila. At saka naranasan ko rin naman ang maganda ang buhay ko, di ba? O, saan ka pa? Pero pangarap ko pa rin, syempre, umalis. Umalis ng bansa. Tapos, syempre, makahanap ako ng magandang sahod. Din yung hindi picky ang sahod.
Diyos ko, Lord. Pag kaya kayo, mga kababayan, kaya kayo, pag nag-abroad kayo, kahit may mag-recruit sa inyo, huwag kayo basta-bastang maniniwala. Kasi pagdating doon sa ibang bansa, pipikiin yung sahod nyo. Hindi naman talaga yung pinirmahan nyo. Yun ang ibibigay sa inyo. Yun ang naranasan ko doon. Kaya madiskarte lang ako. Ang ginagawa ko, nagpa-part-time ako. Nagtatrabaho ako sa hotel. Tapos, naglilinis ako ng restaurant. Sa madaling araw, parang sinusundan ako ng mga Indiano. Diyos ko po, baka riripin ako. Tapos yung itsura ko, ganun na, kulubot na. Kasi, syempre, iniisip ko yung may anak ka pang nag-aaral, syempre, iisipin mo talaga yung tuition noon at saka yung mga et cetera na hinihingi ng anak mo sa'yo, di ba? Oh. At saka dito, parang feeling ko talaga ang glow-glow na mukha ko kasi parang iwas stress. Okay lang naman sa akin yung magtrabaho na magtrabaho kahit utusan pa ako ng utusan. Pero ang pinakaayaw ko talaga, kahit nasa labas ka na ng trabaho, utusan ka pa. Kaya ang ginagawa ko, katagalan, dinididma ko na yung mga et cetera ganun. Tsaka nagpapakasaya ako. Pag may bumabati sa akin, binabati ko. Ang dami kong kaibigan. Kaya pag uwi ko, nako, ang dami kong chocolate. Tapos meron nagbibigay sa akin yung ibang mga Bruneian, binigyan ako $20, $40, etc., chocolate, hanggang papaalis na lang na ako, mga siguro mga kalahating oras na lang, bababa na ako sa staff house namin, papaalis na lang ako, may naghabol pa talaga ng chocolate, 2 balot. At alam niya kung sino yun. Maraming salamat sa mga nag-donate sa akin ng chocolate. Chocolates. Kasi marami, may S. Di ba? At saka sa mga nag-donate sa akin ng pera, marami pong salamat. Kaya yung bahay ko po napapinturahan ko. At saka siyempre sa ngayon, nag-ano ako ng antay rin ako ng trabaho na kung tatawagin ako, aalis ulit ako. Sana Lord, maganda na yung maano ang pumapuntahan ko na hindi na talaga picky and sahod tsaka mabait ng employer na mapuntahan ko talaga. So yan na lang. Bye-bye!